Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Deklarasyon ng pagtakbo ni VP Sara Duterte, hindi makakaapekto sa impeachment complaints. Yan ang MBC TV Network News ni Jackie Resio. Hindi makaapekto ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na pagtakbo bilang Pangulo sa susunod na eleksyon sa nakabinbing impeachment complaints laban sa kanya. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni political analyst Professor Edmond Tayaw na maling pagtaya ito sa kampo ni VP Sara para maprotektahan ang sarili sa impeachment. Ayon kay Tayaw, may proseso ang Kamara para mapatunayan na nararapat ang impeachment na hindi maaaring maimpluwensyahan ng pangalawang Pangulo. Hindi na lang numero ang pinag-uusapan natin dito, Sister Lakay. No? Kung hindi kailangan, ang anuman na magiging desisyon ng Kamara, ng House of Representatives, it has to really be that significant that it will be believable and acceptable to the public. So, sa madalit sabi, regardless whether she declared herself as candidate for 2028 or not, the political dynamics will already be or can already be seen, in fact, as early as before the midterm elections. And nakita na natin ang linyahan kung kanino ang kaninong grupo kasama ang isa-isang politiko. So, sa tingin ko, kung yun talaga yung rason nila, medyo sumablay siguro sa kanilang pagtataya. Samantala, sa panayam sa programang 2x2, sinabi naman ni Congressman Egay Erice na ang pinakamalakas na kandidato para sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon ay si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo dahil wala siyang isyu ng korupsyon. Kung itatambal ang alkalde kay VP Sara o Pangulong Marcos ay mababahiran o masasangkot lamang din ito sa katiwaliang kinasasangkutan ng dating magkatambal. Para rin sa mambabatas ay hindi pa handa sina Senator Bam Aquino at Risa Hontiveros para tumakbo sa mataas na posisyon sa gobyerno. Bagamat nagsabi na si Senator Aquino na wala siyang balak tumakbo bilang Vice President sa 2028 habang wala pang pahayag si Senator Hontiveros tungkol dito. Ay kung hindi tatakbo si Vice President Leni, ay maaaring manalo si Vice President Sara. Nandiyan pa si Bam Aquino. Hindi, andiyan si Bam Aquino. Si Risa Hontiveros, di ba? Well, I don't think that hindi pa sila handa sa ngayon. Sa tingin ko, ang pinakahanda, mayroong national recognition ay si VP Leni Robredo. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, MMDA nakahanda na para sa trillion peso march. Nakahanda na ang Metropolitan Manila Development Authority para magbigay ng seguridad sa publiko at maging maayos ang daloy ng trapiko sa darating na ikatlong trillion peso march sa February 25. Nitong Biyernes nang magsagawa ang MMDA ng walkthrough sa mga lugar kung saan gaganapin ang kilos protesta. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na ang trabaho nila ay tiyakin na ang pangunahing kalsada ay madadaanan habang isinasagawa ang kilos protesta. May ugnayan na sila sa Quezon City Government, ganon din sa iba't ibang ahensya para sa nasabing aktibidad. Magpapakalat sila ng mga enforcers kung saan ipapatupad ang ilang rerouting para maging maganda ang daloy ng trapiko. Maglalagay din sila ng mga ambulansya, tow trucks, dump trucks at mga portalets sa iba't ibang lugar. Magugunit ang inaasahan ng dami ng mga taong dadalo sa programa dahil sa kasabay din nito ang ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.